Yes, Lord, tinataas namin sa iyo ang mga tribal groups na ito, Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, sila, Lord, na sila ay makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, pinapanalangin namin, Lord, yung gawain po ninyo doon, Lord, yung mga missionaries doon, yung mga Christian NGOs doon, Lord, na tumutulong sa kanila. Lord, na bigyan niyo po sila ng karunungan at resources, Lord, para mapatuloy, Panginoon, ang Lord, pagmi-minister, Lord, sa mga Muslim na ito, Panginoon. Lord, nananalangin din po kami, Lord, na Lord, makatanim ng mga local churches doon, Lord, at Lord, pati sa mga Muslim believers, Lord, na sila rin po ay ma-equip, sila rin po ay, Lord, matrain, Lord, bilang leaders, Lord, sa kanilang local churches. Lord, naalala din po namin ang Creative Prime Movers for Transformation, Lord, na tumutulong sa mga grupong ito, Lord, na bigyan nyo din po sila ng resources at karunungan, Lord, sa kung paano mag-minister sa mga tao doon. Lord, even at this time, Lord, pinapanalangin din namin, Lord, ang pag-translate ng iyong salita, Lord, sa mga katutubong lengguwahe, Lord, ng mga tribong ito, Lord, para maging accessible, Lord, ang iyong salita, Lord, sa kanila at maintindihan nila, Lord, ito sa kanilang katutubong lengguwahe, Panginoon. Thank you, Jesus, at pinapanalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tawagin ko na po si Pastor Ed. Thank you, Sister Cory. Tuloy po natin inanyayahan ang bawat isa na umaten sa ating pong Wednesday worship and prayer. Ano po, kulang na kulang at kailangan po ang panalangin. Di lamang po para sa ating iglesia. Alam nyo, sa mga prayer meeting natin, bihira na nga tayo mag-pray ng mga personal concerns. Ang mga pinagpipray natin ay yung concern ng church, concern ng lipunan, no? Pero we still continue. Pagka meron pong mga nag-ask ng prayer request, ay pinagpipray po naman natin iyon. At katulad kanina, nag-start po tayo, wala pa yung marami sa atin, pero pinag-pray po natin yung ilang mga concerns ng ating mga kapatid yan, mga may sakit na kapatiran po natin, at ganun din yung mga concerns po ng iglesia natin. Nawa po ay huwag tayong magsawa na tumugon sa panawagan ng panalangin. In fact, alam ko po na marami pa sa atin dito ay hindi pa nakaka-attend ng Wednesday prayer meeting. Inaanyayahan po namin kayo na huwag po nating ipagwalang bahala ang panawagang ito. Kailangan po natin ito. Alam niyo po, nakakalungkot sabihin po sa inyo, pero naipasa na po sa Congress yung Sexual Orientation, Gender Identity Bill. Sa committee level po ay pumasa na ito. Nang ibig po sabihin nito ay katulad din po na nangyari sa Amerika kamakailan lamang, itong linggo lang at nakakalungkot pagbukas ko ng internet news kanina, sa Amerika po ay constitutional right na po na mag-asawa ngayon ang mga bakla at mga tomboy. So ito po ay bagong-bago lamang, nakakalungkot na balita, pero talaga pong itong linggo na ito, mamayang gabi ay worship services sa Amerika. Alam ko maraming mga God-loving Americans ay malungkot sa araw po na ito. At siyempre nagbubunyi po ang mga tao na gusto naman po ito. In 1 month's time, Ireland voted in favor through a plebiscite. Ito pong same-sex marriage ito. At itong Amerika naman ay by their Supreme Court. 5-4 po ang labanan. 5-4. Democracy. Democracy.
dito. And then tumawag si Presidente Obama sa kanila congratulating them. Congratulating them. And then later on, he flew out. Pumunta naman po siya doon sa church sa Charleston, North Carolina, or North Colorado, whatever that would be, na kung saan ito pong Charleston na ito, ang tinatawag na Holy City sa Amerika, sa dami ng churches doon. At doon naman, nakiramay po siya doon sa mga Christians na siyam na Kristiyanong pinatay kamakailan ng isa namang racist, at siya po nag-eulogize doon. At pagkatapos kumanta po siya ng Amazing Grace. kung titingnan lang natin yung nangyayari, ay makikita po natin na yung sinasabi nga na Isaiah na kumakalat ang kadiliman. At dito po, alam nyo, napipinto at nakikita ko na in my mind. Hindi po ako pessimistic, hindi po ako alarmist. Pero ito, nakikita ko na po yung sinabi ni Jesus, and you will be hated, by all men because of me. You will be hated by the world. Sapagkat galit po sa atin ng mga Muslim, galit din po sa atin ng LGBT. At ilang panahon lang makikita natin na kaya nga tayo naman dito po sa Pilipinas ay kailangang manalangin. So naipasa na po sa committee level itong SOGI, Sexual Orientation, Gender Identity. At ito po ay nagbibigay ng karapatan sa mga tomboy, mga bakla, na magkaroon ng karapatan sa maraming mga bagay. At tayo naman po ay hindi discriminatory. Hindi po tayo nagdi-discriminate ng tao. Mahal natin lahat ng tao. Pero ito po yung magbibigay daan. This is one step towards doon po sa legalization ng same-sex marriage. Sapagkat doon po sa bill na yon ay nakalagay na pwede po silang kumuha ng lahat ng uri ng lisensya. Lisensya sa pagdadrive, lisensya sa profession, at di malayo kahit marriage license. So one step lang po ito papunta na doon. So pumasa na sa committee level, naipag-pray po ba natin ito? Naipag-pray natin ito, pero hindi po sapat yung prayer natin. And 2 weeks ago, kausap po namin yung Congresswoman ng CBAC, at sila po ay talaga nagtutulak laban dito. Pinapunta niya si Bishop Eddie, si Bishop Dan, pinapunta po si Peter Tanchi, nagkaroon ng representations ang ating pong mga Christian leaders doon. But to no avail. Tinurn down pa rin po ng mga congressman na nag-o-author nito na yung kanilang mga plea na wag pong ituloy ito. So pumasa po sa committee level. Dalangin po natin hindi makapasa sa plenary. Yung plenary po, yung lahat na. Ganon. Alam niyo po ang key dito, si Neftali Gonzales. Si Neftali Gonzales, yung congressman po natin, siya ang naglalagay ng mga agenda sa floor. Kung ano yung mga bill na dapat ipasa o hindi. So let's pray for our own congressman. Siya po ang majority floor leader. At dalangin po natin na hindi po bumigay yung pressure sa kanya. Nilapitan po siya nung CBAC Congresswoman, Christian po yun of course, at ang sabi po sa kanya, Kung, itong bill na ito, kaya nga ginagawa ko ang lahat ng paraan para at least ma-delay, yun ang wika niya. So ipag-pray po natin na hindi mag-buckle down sa pressure at ma-delay. At hindi po. Nangyari po sa BBL, June 10, ito po, victory para sa atin to. June 10 po, dapat ay pinuforce po ng administration na i-railroad ito. Pag sinabi po i-railroad, bigyan ng daan, tuloy-tuloy na daan para lumabas agad. Yun po yung word, political word, nasa railroad ng mga bills. Siyempre, ang first lobbyer nito, ang ating mismong presidente, dahil feather in the cap niya po ito, ibig sabihin po, ay glory niya po ito pagka ito ay nagtuloy-tuloy dahil na-institute niya po yung so-called peace sa South. Pero on the other side, ang darkness po ng bill na ito, ay makakapagtayo po ng caliphate ang mga Muslim dyan sa South. Ibig sabihin, under the protection of the Constitution, magagawa nila yon. Under po yun ng Sharia, magagawa po nila yung Sharia. Po sa Sharia law, doon po sila nagpuputol ng mga kamay, nagpuputol ng mga kung ano-ano. Alright? At just to, give us a picture of what can happen. At siyempre, ngayon nga walang Sharia law, hirap na tayong mag-evangelize sa Mindanao. Lagyan mo pa ng Sharia law, ano pa ang magiging laban ng mga Christians na nando doon. At mabuti, tinanggal po nila yung option to expand. Kasi po,
10% po na merong Muslim sa isang city, later on, pwede nilang i-include yun under ng Bangsamoro administration. Buti tinanggal po yon. At positive naman yung narinig ko kay Congressman sa pronouncement niya na yun nga, hindi po tuloy ko lang po, ba't hindi natuloy yung June 10? Kasi po, nagkaroon ng confusion. And I believe this is a result of our prayer. Nagkaroon po ng confusion sa Congress. Maraming congressman, ang akala nila, ang pag-uusapan yung anti-dynasty bill. At siyempre po, marami sa kanila ay anti doon. Dahil sa dami ng kanila kamag-anak na nakapwesto. So, konti po, hindi sila nagkaroon ng tinatawag na quorum yata. Kaya hindi po naipasa yung BBL din. So, confusion. So, let's pray. Na patuloy ang Panginoon ay kumilos at maawa po sa atin. Lagi natin narinig yung darating na earthquake, big one, na-expect nila. July 30, merong drill tungkol diyan ng mga public schools, at least yun na narinig ko, hindi ko alam sa mga opisina, siguro meron din. Pero pag-pray natin na hindi po matuloy yan. Hingin natin sa Diyos, kahabagan tayo ng Panginoon. Huwag natin ipagbawalang bahala ang prayer, church. Dumalo po kayo sa panalangin. Kailangan po natin ang ating mga tinig. Hindi po tayo nagpipray dito ng bless me po, bless me this Lord, bless me. Hindi po yun ang prayer natin dito. Ang pinaglalaban po natin dito, Pilipinas, sa prayer. We believe na kaysa magmarcha tayo sa kalsada, mas malakas po yung ating labi sa throne of grace. Amen po ba? Sino naniniwala sa prayer dito? Then come. Let's pray together. Come. Let's pray. So kung kayo po walang ginagawa ng Wednesday night, pumunta po kayo rito, kasama po namin kayo na mag-pray. Hindi lamang sa ating bansa, sa ating iglesia, kundi ito mga nations na ito. Look around you. When you read the newspaper, when you read news sa internet, this week, in three continents, nagkaroon na naman ng mga terrorism. Sa Tunisia ulit, sa Kuwait, at sa France. Aren't we alarmed with what's happening in the world? Di po ba? Ako 2 beses magbasa ng dyaryo. Sa umaga po at saka sa gabi. Tinitingnan ko yung developments. Because I want to pray for developments. Tatlo lang ang isang tinitingnan ko PDI, Philippine Daily Inquirer, CNN News, tsaka Christian Post. Yung dyaryo ng mga Kristiyano. I-share ko na ito. The Christian Post. Nandoon po yung mga dyaryo, mga news tungkol sa Christianity. Worldwide, hindi lamang sa US. Tinitingnan ko parati iyon para to keep myself abreast. Ano ba nangyayari? Pagkatanghalian po, naglalabas ng mga additional issues ang PDI at doon na-abreast tayo. Pagka panalo pa lang nung agenda ng same-sex marriage po sa Amerika, nagmarcha na po yung dito, mga bakla tomboy sa Luneta. Alam ba natin iyon? We need to keep ourselves abreast with news so we can be a good intercessor. Nandoon po tayo, nasa watchtower tayo, nagbabantay po tayo. At malaki ang epekto nito sa buhay po natin. Kung kayo po ay palabasan ng dyaryo at nakikinig sa mga diskusyon ng mga issues po rito sa batas sa Pilipinas, ang mangyari po sa Amerika sa Supreme Court, laging kino-quote po yan ng mambabatas natin dito. Kasi ang tawag po dyan ay jurisprudence. Ang jurisprudence po ay ano ang nangyari sa mga dating kaso tungkol dito. Yung po yung tinatawag nilang jurisprudence. At pag sinabi po ng abogado, according to jurisprudence, ang ibig sabihin po noon, merong batayan na nangyari noong nakaraan. At yun po ay malaking bagay. Philippine jurisprudence, American jurisprudence. Ayan po ay kinukot, maging ng ating mga senador, pag sila po ay nagbabalitaktakan sa Senado at nagdedebate sa Senado. Kaya malaki pong epekto niyan sa ating lipunan. Alam po naman natin, yung mga star dito, yung mga artist natin, sa ibang bansa nagpapakasal, kung gusto nila magpakasal sa ganyan, sa same sex. Sa ibang bansa sila pumupunta, doon sila nagpapakasal. At ngayon pong constitutional right na ng mga Amerikano, bawat isa sa kanila. Dati kasi noon, binibigyan ng kalayaan ng bawat state na sila ang
magpasya kung dapat ba o hindi dapat. Ngayon, sinakop ng federal government, ng Supreme Court po nila. So, constitutional right na po ngayon yan. Ano epekto niyan? Yung mga Kristiyano po sa Amerika na may business sa mga events, sa mga hotels, na ayaw pong magpapasok ng ganitong uri ng mga tao na alam naman nila na homosexuality, immorality ang gagawin doon sa kanilang mga magsasara na lang siguro yung iba dyan. Yung mga florist, yung mga events, na gumagawa ng mga events, na ayaw nila pong mag-hold ng mga ganyang mga events para sa ganitong mga tao, magsasara na lang siguro yung iba riyan. So meron pong implication, yung consequences po, at very vague. Ano po, yung pong written, malabo po yung may mga open clauses doon na subject to interpretation. No po, na nakakatakot po. Anyways, yun po ay mga issues ng ating panahon. And yet God is still on the throne. And God is on the move. Ang positive side po nito ay patuloy na kumikilos ang Panginoon at nagliligtas ang Panginoong Diyos sa atin. But we need to be informed. Spiritually prepared po tayo. Lalo na ang ating theme ngayon ay building strong families prepared for the last days. Ito po ay napaka-timely na sa tingin kong theme sapagkat napapanahon na ating patatagin ang ating mga pamilya sa mga daan at landas ng ating Panginoon. So, wag nating tulugan ang mga pangyayaring ito. Tayo po ay patuloy na magising sa panalangin. Watch, sabi nga po ng ating Panginoon. Now, today, continuing on with our message on the book of Pastor Billy, all about the Holy Spirit, we are going to begin to share tungkol po doon sa tinatawag the seven spirits of God. Ito po ay isang kapitulo doon, and we've just gone through na po yung person ng Holy Spirit, kung ano po siya. Napag-aralan natin sa first message that the Holy Spirit, He is God. The Holy Spirit is called Lord. The Holy Spirit, He is all-powerful, He is all-knowing, He is eternal. The Holy Spirit is a person that can be lied to, He can be blasphemed, and He can be insulted as well. And then we learn that He wants to dwell in us and fill us. Sa second message po, nakita natin yung mga ministries ng Holy Spirit. He is our comforter. Siya ang ating helper. He is our teacher. He is the Spirit of truth and the teacher of Scriptures. He is the anointing. He is the unction. He is the author of Scripture, reprover. Siya po yung nagbibigay ng conviction. Ibig sabihin ng reprover. Siya ay intercessor, nag-i-intercede sa atin. Sanctifier, nagpapabanal sa atin. He is the one who reveals our callings. He is the one involved in salvation of every believer. Walang maboborn again sa atin kung wala ang Holy Spirit. He is involved in the resurrection too, although hindi pa po natin naranasan yan, ngunit naranasan ng ating Panginoon sa Kristo at iba pang mga banal. And also, He leads us in true worship. Kanina po ay may mixed emotion ako. Sabi ko, 3 weeks will be gone. Sabi ko, mamimiss ko na naman yung worship na ito. How the Lord can make us feel His presence, sense His presence in worship. So today, I'm so blessed with our worship. I felt the presence of God. And I said, Lord, 3 weeks will be away. And we'll be missing this type of worship. Tayo po na paalis-alis, palabas-labas, can testify, about this, na, yung worship, nami-miss natin. Of course, nag-enjoy si Sister Beulah sa Israel, but I can tell you na she missed our worship too. She had experiences with God in Israel, but she misses our worship too. Kaya nakakamiss po na malayo. And yet, we know we need to do the task of the Lord, yung pinagagawa niya po sa atin. So, alright, the seven spirits of God. Pastor Bailey calls the seven spirits of God as the extension of the Holy Spirit. And the analogy that he uses is that parang katulad daw po ng isang tao, ang ating pong arms at ang ating legs ay extension natin. That's how he analogizes the seven spirits of God. The seven spirits of God is the complete Holy Spirit. Another way of saying the seven spirits of God is the manifestations
of the Spirit of God, or the anointings of the Spirit of God. It's the same Holy Spirit. It's the totality of the Holy Spirit. So the seven spirits are the extension of the Holy Spirit. And in the tabernacle of Moses, they are symbolized by the golden lampstand. Doon po sa tabernakulo ni Moises, ay meron pong kandelabra doon. Yung po yung tinatawag ng mga Hudyo na menorah. And it is a national, one of the national symbols of Israel is the menorah. Ito po yung makikita natin sa kanilang parliament, sa Knesset, sa harap po noon, merong kandelabra, meron pong menorah na naroroon. So sa Holy of Holies, sa Holy Place, naroroon po iyon. And yet, pagdating po sa langit, naroroon din yon. Yung lamps po na yon, seven spirits of the Lord, symbolized by the seven lamps of fire, burning before the throne of God in heaven. Yung po kasing tabernacle of Moses ay replika ng meron doon sa langit. No. Replika po iyon nung kung ano yung meron doon sa langit. So, nagkaroon po ng earthly tabernacle of God doon sa ilang. Revelation 4:7. And from the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God. Ito po ay ayon sa vision ni Apostle John, na binigyan ng Lord ng Revelation, Book of Revelation. So, naroroon, seven lamps of fire burning before the throne of God. So, the Apostle John saw the Lamb of God having the spirits of God. Sometimes, pag binasa natin po yung Revelation, hindi natin agad maikonekta, paano nangyari ito, paano nangyari yan? Well, yun po ay maaaring hindi natin maalaman dito sa side po ng heaven na ito, pero maalaman natin unti-unti sa eternity. But suffice it is to say na ito yung nakita ni Apostol Juan. Sa verse 6 po ng chapter 5, I looked and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, in the midst of the elders stood a lamb, and that is the Lord Jesus Christ, as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes. Anong itsura ng Panginoong Jesucristo? Merong 7 horns, 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. So, yung 7 spirits of God dito ay nire-represent naman ng mga 7 sungay at 7 mga mata. Ang sungay po ay hindi lamang simbolo ng demonyo, no? In the Bible, ang sungay po ay symbol of power. Yun po ang talagang symbolism ng sungay dito sa Scripture. It symbolizes power as well as strength. At yung eyes naman po natin, yun po yung nakaka-perceive, yun po yung nagre-record ng mga bagay na nangyayari. You cannot record something without your eyes. Kailangan makita mo ang isang bagay. And that's what Apostle John did. God showed him revelation of what things are coming upon the earth. Yun, ibinigay po sa kanya. So through the eyes of God, through the eyes of the Holy Spirit, He recorded them. Now, in connection with this, sa 2 Chronicles 16 and verse 9, ang sabi po doon, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Ang mata daw po ng Panginoon ay paroon at parito sa buong sanlibutan upang ipakita ang kanyang sarili na matibay sa lahat na ang puso ay tapat sa Kanya. Makikita po natin na ang mata ng Panginoon actually are the 7 spirits of God. Yung 7 espiritu ng Diyos. The Apostle John greeted the 7 churches in Asia Minor on behalf of the Lord Jesus and the 7 spirits of God. Interesting. Sa Revelation 1 and 4, sa beginnings po ng Revelation, John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne. So he was writing on behalf of the Lord Jesus and the 7 spirits before the throne. And the 7 spirits also is in the Lamb. Yun po yung nakikita natin ngayon. Grace to you from the Lord Jesus Christ, from Him and the 7 spirits of God.
The seven spirits are enumerated to us in Isaiah chapter 11 and verse 2. Isaiah 11 and verse 2. So Isaiah 11 and verse 1, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So yun po ay pinangalanan, Espiritu ng Panginoon, o Espiritu ni Yahweh, Espiritu ng karunungan, ng ng pagkaunawa, Espiritu ng payo, Espiritu ng kalakasan, Espiritu ng kaalaman at Espiritu ng pagkatakot sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, ito ay nire-representa, the seven spirits of God ay nire-representa ng menorah o ng candelabra doon sa loob ng tabernakulo ni Moses. Pakita nga natin na pick up mo yung picture na. Ayan po, no? Ito po yung golden lampstand at yung gitna po ay kumakatawan doon sa Spirit of the Lord. No po, Spirit of Yahweh. No, Yahweh. Minsan, side note po, mababasa natin sa Bible natin yung Yahweh o kaya Jehovah. Iisa lang po ang ibig sabihin nun. Yun ay galing sa YHVH o YHWH. Depende po sa translators. Either you can translate it Yahweh o kaya you can translate it Jehovah. Dahil po sa original Hebrew, wala pong consonants, vowels. Puro consonants lang sila. Walang A, E, I, O, U. Kaya po yung mga... Anong sasabihin ko sa na-translate po yung YHWH, which is paired off with itong. Una po in the Spirit of the Lord. Yun po yung pinaka-gitna. Kung tawagin po ito ay shaft. No? At yung tigtatlo, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. When Jesus attended the synagogue in Luke chapter 4, you will notice that he took the scroll and then he began to read from Isaiah. And this is what he read. This is what he read. This is what Jesus read when he read the scroll out of Isaiah chapter 61. Pero one interesting point sa Luke chapter 4, verse 18, ay nag-stop po siya sa verse 2, sa halip na kompletuhin niya po yung Jesus went. He proclaimed the gospel. He asked, parang hindi natatagal talaga tayo. At meron po